Cerezo. Okay, ulitin po natin ang ating mga official hashtags ngayong hapon. Yan ang hashtag Seducing Drake Palma, hashtag Studio Viva, hashtag Viva1, at hashtag Vida Carito. So meron po tayong 5 members of the press na nakapila. At kung may mga magtatanong from our Facebook live stream, you may do so. If we have the time, we will ask our panel. You have the floor, Ms. Anna. Okay, maybe you'd like to sundali, Ms. Anna. For the benefit of everybody, sana marinig ang question. You may use my mic. Anyway, for Direk muna and Lisa, bakit naging, why do you think, or ano yung nakita nyo bilang perfect shot? Sorry. Okay. Take 10. Anyway, for Direk Lisa, ano yung nakita nyo na bakit fitting, ano yung very kay Rabin na parang bagay na bagay siya naging si Drake Palma? Hello po. Nagsulat ko kasi yung Seducing Drake Palma back in 2013. Gusto pa nun yung for 3 years sa Wattpad, and yung ginamit kong actor nun is K-pop idol Korean. Tapos, yung very Korean, like physically pa lang, nung sinad sa akin ng Viva team yung picture ni Robin, I was like, oh, no. Tapos when I visited the set, nung attire na siya ng Drake Palma talaga, doon ko, masala ko na-convince na Viva made the right decision casting Robin as Drake Palma. Kayo naman Direk. Ako naman kasi when I direct actors, lagi ako nakatingin sa mata. Kasi sa mata mo nakikita yung emosyon kahit walang dialogue. Unang salang ni Robin, wala, Drake Palma siya. Alam kong siya, tama ang desisyon ng Viva. So, magaling kong artist. Thank you, Direk, kung ano yung mga kailangan. Last question na lang for Rabin naman. Na-mention ni Miss Phoebe na ibang Rabin ang makikita dito at push yourself sa limits mo. How so? Ibang Rabin po yung makikita dito kasi malayo mo yung character nung last mong ginawa na you will reach sa Musan Section dito kay Drake Palma. Kasi si Drake Palma, sobrang lalim niyang tao kahit hindi siya masyadong nagsasalita talaga. Yeah. Challenge ka naman. Yung challenge for you. Yes po, yung challenge. Kasi sanay po ako na parang madaming lines, gano'n. Pero dito wala siyang lines, pero dapat yung emosyon na pinapakita mo, nagsasalita talaga yung mata mo. Ang hirap po. Pero okay. Thank you guys. Okay, maraming salamat po. Miss Anna. Okay guys ha, yung mga fans, gusto yung mag-artista, mata-mata daw ang labanan. Okay? Matuto kayo kay Rabin. Okay, thank you so much. Next, I'm excited to introduce from Entertainment Web at Grabador. Let's hear it from Mark Grabador. Hi, Chris and Robin and Miss Tasha. Okay, unang-unang congratulations kay Robin Angeles for being Best TV Actor Award as April. Sa loob, ay palapakan niyo man siya. When siya naman sa Media Excellence Award in ICU. Anyways, parang kay Robin, ang karakter niya dali kasi sa Wattpad, yung nabasa ko matalino pero masungin, kapitid din siya mga babae. Tingin mo, Robin, alin din sa mga karakter niya dali kanyang bayan kung malapit sa pagkatalo mo? Siguro po, hindi talaga malapit sa pagkatao si Drake. Kasi ito siya, parang tahimik siya. Ako medyo makulit po. Matalino. Hindi ko po masasabi matalino. Tapos, lapitin mo ba? Hindi din. So, medyo malayo sa
nga, puro babae nga daw yung nandito eh. Ito naman, grabe. Tayo-tayo na lang. Are you done na po? Okay, thank you so much. Next up from Stars Photo, let us hear from Alan Sancon. Hi Ravi, nice to see you again. This time title holder ka na ng isang series, yung si Jusing Gray. Tanong ko lang, nung nalaman mong ikaw sa dinami-dami ng mga Viva artist na male actor, ikaw yung napiling maging Drake Palma. Ano yung naging first reaction mo? Nagulat po ako syempre kasi laki na po na itong binigay nila sa akin. Sobrang pasasalamat po ako sa Viva, kay Boss Vic, Boss Bernick, sila Direk po at si Miss Arisa. Kasi pinagkatiwala po nila sa akin itong project na to. And dapat po talaga hindi ko yung best po dito. Yeah. Tapos, as Drake Palma, paano pinaghahandaan yung role mo bilang si Drake? Pagpapunta po ako sa set, sinusubukan kong magsungit. Pero hindi ko po kaya. Pero lagi lang po ako tahimik sa set minsan. Pero pag pag kalagitnaan, namumulit na po ako. Sa umaga lang po ako tahimik. Hindi ko po kaya tumahimik the whole day. Pero yun po. Last na lang ang me. Dahil ang title nito, Seducing Drake Palma. For the sake of your fans siguro, paano ba ma-seduce ang isang Robin Angeles? Paano ba ako ma-seduce? Basta maging mabait lang po sa akin. Siguro. Yun lang talaga. Naikli naman ang sagot. Pero congratulations, Robin. We're so happy for your success. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Now moving on to the Philippine star, we have Charmy Pagulo. Hello, for Direk and Melissa. So, gano'n ka faithful yung series adaptation, TV adaptation of the One Pack series? Thank you for the question po. Very faithful po siya dun sa story kasi before pa po mag-start yung production, we had a meeting and tinanong po sa akin ng Viva team ano yung mga gusto ko kailangan na nasa story, ano dapat yung itsura ng mga cast, lahat po ng question talaga, super daming tanong and pinapabasa po muna nila sa akin yung script if may comment ako, if may kailangan baguhin, as in hindi lang po nila ako basta tinatanong yung mga opinion ko, talagang ini-implement po nila dun sa script, sa mga damit nila, everything very hands-on po. So yun, very thankful po ako sa Viva for that. Yeah, talagang nag-coordinate kami with Arisa during the pre-production to ask everything. Ano ba yung mga non-lego, ano ba yung itsura ng artistang na-imagine mo for Drake and other characters. Kasi kilala kasi yung Viva sa paggawa ng mga Wattpad. So marami talagang followers ng Viva. Especially itong si Lucy Drake Palma na one of the OGs. So maraming mag-aabang. So kailangan namin maging faithful talaga para hindi ma-disappoint yung mga readers. Thank you. So for my second question, Robin, so from Yuri to Drake, how was the transition and paano kung na-pull out yung character from From Yuri po, si Yuri kasi parang palagi siya kay JJ, di ba? Palagi malapit siya kay JJ, palagi nung sa mga last episodes na pinaglalaban na niya si JJ. Dito sa sa Drake, so nag-start kami na parang sinusungitan ko pa si Alice Perez. So, parang naninibago pa po ako, pero bino-workout ko. Thank you. Thank you po. Okay, thank you. Now moving on to Cine Hub. We have Mika Geronimo. Hello, congrats for this adaptation of Seducing Drake Palma. So my question goes to Rami. What excites you from playing this role? Sabi mo kanina medyo challenging siya kasi masungit nga yung role and ikaw hindi ka masungit. So what excites you from that challenge? Sobrang excited po kasi sobrang daming bubog ng character nito. Kahit na tahimik lang siya, hindi siya masyado nagsasalita. Sobrang dami niyang pinagdadaanan deep inside. Kaya ganun siya. Ayun, abangan niyo po kung ano yung mga yun.
you said po yung hits in the eyes, yung how you na-see Rapid ang Drake Palma. Pero are there other qualities to Rapid that made you say yes na, yes, this is our Drake Palma? Si Robin kasi, una ko to nakasama sa Instant Daddy. Very minor pa yung role doon. Siya yung young MC1. Actually, gay pa siya doon. Very believable na gay siya doon. So doon pa lang alam kong committed siya as an actor. And then pag nakakapusap ko siya, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya maging mahusay talagang artista. Gusto niyang maabot yung point na yun na actor talaga siya. So by that pa lang yung dedication as an actor, as an artist na tunay. So I think, yun, mahusay siya. You,